Inaayaw magpaawat ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kabila ng mga batiko sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag. Ilang media entities pa nga sa ibang bansa ang ikinukumpara siya sa Republican frontrunner ng Amerika na si Donald Trump. Patuloy namang sinasalag ni Duterte ang kanyang mga kritiko. Hamon niya sa mga ambassador ng Australia at ng Amerika na binatikos ang kanyang rape comment, putulin ang ugnayan ng kanilang mga bansa sa Pilipinas kapag siya ang nanalong Pangulo. May report si Cedric Castillo. Kahapon sa Kalibo, Aklan, nagbiro si Mayor Rodrigo Duterte tungkol sa kaibigan niyang senior citizen at may kapansanan. Yung isa doon, classmate ko pa. Eh, na-stroke. Pag ganun-ganun, Rod, so gusto ko sabihin, kamatay ka na lang. Yung isa doon, what, 87, 88. Pag dating, kamanin, siguro niya maingay na, gano'n siya pilit. Hindi niya siguro may spinal, tinutulak pa, gano'n. Tapos ang lakad yung mga tapatakbo yung mga babae, tinutulak yung mukha. Tapos ibalik ng yaya. Noong Martes sa Iloilo, tungkol naman sa umano'y bully niyang kaklase noon sa San Beda, ang ikinuwento ni Duterte. Ito. Sige ho, mga Bisaya, nagkakalat sa mundo. Ang kanyang pagkainis, umabot daw sa kanyang pagbaril sa kaklase. Kasi sa koridor kami, papasok. Sabi ko sa kanya, pag tinamaan ako na, babarilin kita. Tinamaan ako sa ilong. I beg. Expel. Ang mga pahayag na kagaya nito ang siyang umaani ng batikos laban kay Duterte, lalo na sa social media. Sagot ni Duterte dito. I do not want to be controlled by fear that what you say about me. Hindi pa rin naman namamatay-matay ang issue ukol sa komento ni Duterte sa Australianong ni-rape at pinatay noong 1989. Isa-isang binabanata ni Duterte ang mga bumatikos sa kanya. Ngayon, kay US Ambassador Philip Goldberg, may mensahe si Duterte. Sinang-ayunan kasi ni Ambassador Goldberg ang pahayag ni Australian Ambassador Amanda Gorley na hindi dapat ginagawang biro ang rape. Do not interfere because it's election time. It would do well for the American ambassador and the Australian ambassador to shut their mouth. I never interfered in their elections. Baka ma-sever yung ties ng Pilipinas sa Go Australia. ahead and sever it. Tumanggi magkomento dito ang Australian at US embassies. Ang World March of Women naman na nagsampa ng reklamo sa Commission on Human Rights laban kay Duterte dahil sa umunoy paglabag sa Magna Carta of Women, binanatan din ng alkalde. What are you trying to prove? Kasi totoo binayaran niya. The human rights mga babae, demanda ako. Crazy. You are crazy. You are demanding an explanation because I was exercising my constitutional right. You go to hell. Sabi namin, huwag nang patulan kasi pero syempre sa mga ibang pagbibiro, ang sabi namin, mauna na po kayo. Hindi rin nakaligtas ang mismong Commission on Human Rights na tumanggap ng reklamo ng grupo. Yung human rights, sinulatan ako. Isa rin na opisina. You know why? This is election time. You must have the delicadeza kayong mga bobo dyan. Ayun no, you should have 2 weeks before the election. Ayon sa CHR, bahagi ng due process ang pagbibigay ng oportunidad para kay Duterte na sagutin ang reklamo laban sa kanya. Kamakailan ay lumabas ang balita ukol sa psychological assessment umano kay Duterte nang magpaanal sila ng dating asawang si Elizabeth Zimmerman. Ginamit ito kagabi ni Vice President Jejomar Binay para patutsadahan si Duterte. Binay, pag mag-psychological test ka, pag mo hingiin yan, patay ka. Because maglabas yan doon sa examination sa utak mo na magnanakaw ka. Yung akin bunganga ng iyo pulsa. Be careful what you suggest. Kaugnay nito, hinamon ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon hindi lang si Duterte, kundi pati si Binay na isumite sa COMELEC anuman ang psychological record na meron sila. Hamunin natin sila. Mag-challenge tayo na, submit nyo dito sa Gender and Development Committee ang inyong mga medical and psychiatric records, if any.
O, payag ba sila? Hindi rin daw nagustuhan ni Guanzon na pinuno ng COMELEC Committee on Gender and Development ang komento ni Duterte ukol sa rape. It was really a disgusting joke ang ginawa ni Mayor Duterte. Wala pang sagot si Duterte sa hamon ni Commissioner Guanzon. Isa pang isyong kinakaharap ni Duterte ang isiniwalat ng isang nagngangalang Perfecto Jamie Tagalog na may ebidensya raw na may kinalaman ang anak ni Duterte na si Paulo Duterte at asawa nito sa smuggling ng mga mamahaling sasakyan, bigas, ukay-ukay at asukal. Hindi ako po magsasalita ng ganito, alam ko nalalagay sa alanganin ng buhay ko. Hindi po ako magsasabi, hindi po ako pwedeng magsisinungaling dito dahil alam ko kung gaano katapang si Mayor Digong. Kaya hinahamon ko siya. Kung talagang gusto niya mapaayos, unahin niya muna yung bakuran niya. Sagot ng kampo ni Duterte, paninira lang ito. Ayon sa pahayag ng kanyang tagapagsalitang si Peter Lavina. Kung totoo nga ito, dapat ay matagal na raw nakasuhan ang anak ni Duterte. Pangiinsulto raw ang paninirang ito sa katalinuhan ng mga botante. Cedric Castillo, GMA News.